mechanical. Nakuha po ba natin? Pag God is Pero huwag mong pababayaan na. Lagay mo lang dito kay Inay. Kay Inay ba ito? design ng Lagyan mo church lang dito ay sa loob. ma-restore. Yan. Para masave lang. So, noong 1900s, I-record nagkaroon lang. tayo ng tinatawag na Diyan lang. Pentecostal movement. Diba? Kung Narinig naalala kaya nyo yun? in 1900s, Oo, yung church ayun history ako. sa Sige. Tagalog Bible School. Naalala nyo yan, diba? Pentecostal movement in Azusa Street. Diba? Bumuhos yung Holy Spirit and it started speaking in tongues. And it became a worldwide phenomenon. Hanggang sa yung pag-speak ng tongues, yung baptism in the Holy Spirit ay na-restore sa body of Christ. Naturo ito, diba? Naunawaan ng mga tao. So that's one of the restoration moves, the Pentecostal movement. Ang focus doon, speaking in tongues, baptism in the Holy Spirit, okay? 1950s, nagkaroon ng tinatawag na charismatic movement. Sa charismatic movement, hindi na lang nag-focus sa tongues. Kung hindi na-open yung mga tao, teka, hindi lang pala speaking in tongues yan, may healing pa, may prophecy, nawala rin. Kaya nga charismatic, kasi nag-focus sa mga charisma. Nakuha na rin. Pagkatapos nung nagkaroon ng marami, may tinatawag pang third wave, alam ko si Espinol, generation, yung third wave movement. Ano ba yung third wave movement? Third wave, ito yung mga traditional churches, mga Protestant churches, na na-open up sa pag-kilos ni Lord. Hindi ka tulad ng Pentecostal, sanay, yung mga traditional na mga churches, na-open up. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, nagka-branch na rin. Nagigiling na rin. Third wave movement, hanggang sa nagkaroon ng tinatawag na prophetic movement. Nung nagkaroon ng prophetic movement, doon kumiko si Jezebel Spirit. Actually, even before that, pero galit na galit yung Jezebel Spirit sa prophetic movement. Gusto kang mamatay at mahinto ang prophetic movement. Kasi ano sabi sa Old Testament? God does nothing without revealing His plans first to His servants, the prophets. Wala nang ginagawa si Lord hanggat hindi niya sinasabi yung plano niya sa mga propeta niya. Powerful, di ba? Siya ba pag may gustong gawin, kaya niya gawin? Yes. Pero sabi ko, He does nothing without first revealing His plans to His servants, the prophets. So ganun ka-powerful ang prophetic anointing na si Lord hindi kikilos kung hindi niya muna sasabihin sa mga propeta niya. That's why the devil really wants to stop or to water down or to hinder the prophetic anointing kasi alam niya, powerful ito. May sense ba kayo? Yung konting historical background lang para may context kayo, bakit pinakailangan natin i-confront ang Jezebel Spirit? Okay, let's go to the verse. May sense ba yung pinag ako? After a long time, the word of the Lord came to Elijah in the third year. Go and present yourself to Ahab. Si Ahab yung king. Okay? I will send rain on the surface of the land. Kasi 3.5 years na nagtuyo. Mainit, siguro parang pinto. So Elijah went to present himself to Ahab. The famine was severe in Samaria. Ahab called ang Obadiah, who was in charge of the palace. Obadiah was a man who greatly feared the Lord and took 100 prophets and hid them. Tinago niya yung mga propeta, 50 men to a cave, and provided them with food and water when Jezebel slaughtered the Lord's prophets. Isipin ko yung time ngayon, nabubuhay si Elijah. Okay? Ewan si Elijah. Let's talk about the Elijah anointing. Bakit hindi nyo alam meron kayo dito? Okay? Now summon the people from all over Israel to meet me at Mount Carmel. Ito yung challenge. Challenge ni Elijah yung 850 na false prophets. Okay? Ako, no? Kaya ano ito na po? Yan naman. Sa tingin mo, hindi sa bawat isa. Okay, ako maligin na. Okay? Bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. So sino po sa Elijah? Ang literal meaning ng name ni Elijah is Jehovah is God. Kaya hindi ba nakakatuwa, yung time na hindi kinikilala ng Israel si Jehovah as God, ang pinadala ni Lord ay si Elijah. Na yung pangalan niya prophetic, Jehovah is God. Nakuha niyo yan? Ang galing yun, sa Bible talaga walang accident yun. Okay, there's no accident when the people of Samaria and Israel were worshiping hidden gods. God sent Elijah
Elijah, whose name was Jehovah is God. Pangalan pa lang may mensahe na si Lord. Diba? Turn away from your idolatry because I am God. Okay? Sino siya? He was one of the greatest prophets and miracle workers in the Bible. So sa Bible, may mga writer prophets, pero si Elijah isa siya sa pinatawag na power prophets. May mga prophets sa Bible, writer lang, speaker lang, walang mga recorded signs and wonders. Si Elijah, hindi, power prophet to. Okay? He was also one of the two prophets who appeared with Jesus on the Mount of Transfiguration. Alala niyo yun? Tapos ayaw na buwaba ni Peter, dito na lang tayo, camping. Camping na tayo. Ano kapatid sa camping? Okay? Next, he challenged the false prophets of Baal under Jezebel's protection, and the spirit and the power of Elijah will prepare the way of the Lord. Yung anointing na dala-dala ni Elijah was so important, okay? Kaya bago dumating si Jesus, yung first advent, yung first coming, it was the spirit and the power of Elijah that would prepare the way. And this was fulfilled through John the Baptist. Okay? Si John the Baptist yung sinasabing he will prepare the way of the Lord. Dala-dala ni John the Baptist yung spirit and power of Elijah. Malinaw? Malinaw? Background lang ito, okay? So, let's go to Luke 1:17. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. So the Elijah anointing is important for the coming of the Lord. Kaya by first coming, physically, pinanganak si Jesus. And I believe sa second coming ni Lord, pinakailangan ulit ng spirit and power of Elijah to prepare the way of the Lord. Tingnan mo ba? Patayin natin yung last part, to make ready, 1, 2, 3, go. To make ready a people prepared for the Lord. Yan ang purpose ng prophetic anointing na dala-dala natin. To make ready a people prepared for the Lord. Pero wala na lang pali pastoralan yun eh. Baka yung kapag medyo kung ni Robert Taylor, pero sa family of prophets, to make a people ready and prepared. Okay? So ang prayer ng song is, Lord, raise up a company of prophets to prepare. Okay? Kaya mag-prepare. Tingin nyo ba ready na yung mga tao para sa pagdating ni Lord? Tingin nyo ready na yung heart sa mga tao? Hindi. They're going what they want. People living in sin, living in idolatry, living in morality, living selfish lives. So once again, we are praying and we need the spirit and the power of Elijah so that when Jesus will come for the second time, he's ready ang mga tao. Okay? Clear? Okay ba? Okay na ito kayo. Sige, tuloy natin. Ito, the Elijah anointing was multifaceted. Ito po yung certain aspects ng anointing na dala-dala ni Elijah. Prophetic anointing. Prophet siya eh. At hindi lang siya simpleng prophet. Si Elijah po ay tinatawag na father of prophets. Meron siyang 5 prophetic school. Hindi ko na maalala, pero alam ko sa Gilgal, sa Jericho, sa Bethel, may 5 school siya. 5 school of prophets that he oversees. Kaya ang tawag sa kanya ni Elisha, my father, nalala niyo, kinuha siya ng whirlwind. My father, diba? The horsemen and chariots of Israel. Kasi siya yung ama ng mga propeta, siya yung taga-alaga, nag-mentor, nag-train. So ganyan si Elijah, prophetic anointing, signs, wonders, and miracles anointing. You remember the fire on Mount Carmel? Nag-offer sila, the God who answers by fire. He is God. Dinuhusan ng tubig yung sacrifice, nag-praise si Elijah, yung fire fell down from heaven. So signs and wonders. Ano ba? Ito gusto ko to. Dito nakafocus si John the Baptist. Convicting and restoring anointing. Na kahit yung mga tao na matitigas ang puso, naalala niyo si Elijah, ay si John the Baptist, saan siya nagpabaptize doon? Sa wilderness. Diba? But people were coming to him. He was in a place, ano suot ni John the Baptist? Camel's hair. Pag tinignan mo siya, padul. Camel's hair na may belt pa. Diba?
kayo. Diretso magsalita. He was not afraid. Dati talaga yung napakaliting conviction. Now my question is, gaano karaming mga preachers ngayon yung motivational preachers ngayon? Di ba? Feel good preachers without really preaching a powerful preaching na nakaka-convict. Kaya yung mga tao nagsisimba, 10 taon na nagsisimba, still living in sin. Nakuha ba natin? Sa ministry ni John the Baptist, hindi pwede yun. Sabi niya, bear fruit in keeping with repentance. Diba? Kung talagang magsisisi kayo, may bunga. So that was one of his anointings. Hindi niya sinusugarcoat yung gospel. He does not sugarcoat, he preaches it as it is. Okay? At marami yung nabago and revival anointing. Kung nagkaroon ng challenge sa Mount Carmel, the entire nation of Israel returned to the Lord. Who wants the Elijah anointing? Hindi nito, hindi na pa signs, wonders, and wonders. Diba? Meron talagang pagbabago ng buhay. Alam niyo po, matagal na ako sa revival, hindi ko makaganda si Ate Lula sa revival natin. May group kami. Pero nakakalungkot, people of diminished revival into signs, wonders, and miracles. Na nawala na yung aspect ng revival that people would come to the Lord, have transformed lives. Dala-dala yan, yung life. Dito kasi natin the word release mo. Elijah na may sana pag nag-minister tayo, dala-dala natin lahat. Amen? Next, si Jezebel, sino siya? Let's go to the people. So when we go to the Ahab called for Obadiah, who was in charge of the palace. Obadiah was a man who greatly feared the Lord and took 100 prophets and hid them, 50 men to a cave and slaughtered them, provided them with food and water when Jezebel slaughtered the Lord's prophet. Gusto mo ang Jezebel? Buhay si Elijah, pero hindi siya takot. Papatayin yung mga prophets, kaya alam niya powerful ko si Elijah. Grabe, no? Alam niyo mga kapatid, ito isang part ng Jezebel spirit. Hindi siya takot sa accomplishments natin. The Jezebel spirit will have no regard for what you have done to them. Hindi siya takot. Hindi siya intimidated. Alam ni Jezebel na powerful si Elijah, but she didn't care. Tuloy pa rin ang pagpatay ng mga propeta. Kaya ang Jezebel spirit, walang pakiyan kahit nagsisimpa ka, nagpe-prayer meeting ka, nagpo-Bible study ka, nagpo-prophetic, naghihiling ka. Hindi siya nai-intimidate ng anumang accomplishments natin. Basta ang goal niya, ibabagsak at ibabagsak. Ayan. Ako natin, makatakot to. Hindi naman sila kakatakot na matakot tayo but it's to take us aware and cautious. Okay, next. Ito pa, haven't you heard? My Lord, what I did. Kausap ni Obadiah si Elijah. While Jezebel was killing the prophets of the Lord, sabi ni Obadiah, I hid 100 of the Lord's prophet. So grabe si Jezebel is the spirit of death. Meron ba sa inyo nakaramdam ng spirit of death? Ako po nung 30 years old ako, hindi ko makakatay na ako. Hindi ko maintindihan. But parang there's this dark, gloomy cloud that wherever I go, nagsisimba ako, nag-preach, parang may cloud tayo ako nakakatalan. Tapos ang nararamdaman ko, despair. Kahit ang gaganda ng nangyayari sa ministry, masaya kami ngayon today, walang problema sa family, parang may dark cloud na buntot ng buntot. Until siguro last year or 2 years ago, may nakausap akong pastor. Pastor natin, ganun din ang feeling. Parang umiiyak siya, nag-open yung mga pastor at yung mamatay na ako. Feeling ko, hindi na ako abot ang mga. Hindi ko na-explain, pero pag-isip ko parang hindi siya suicidal ha, pero parang may spirit of death na binubulot. May kwento ako sa inyo. You know Chris Balagon? Bethel. Siya yung pinoconsider na prophet of the house in Bethel. Nag-drive siya. Punta pa ata ng church eh. Ang isang nakalinig siya ng boses, yung gagawin ng boses doon, dito sa kalamang tuloy.
sabi niya, naku, pwede ako nakapagod ko kayo sa galing ko. See? Siya hindi accepted. So that's what Jezebel wants to do, to kill the prophets of the Lord. Next, so Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, pinatay na ni Elijah. Mga kapatid, hindi ko aking sana ka to. So pinapatay na ni Elijah lahat ng false prophets. Nagalit si Jezebel. Kasi alaga niya yung mga yun eh. They were eating at her table. Anong threat ni Jezebel? She sent a messenger to Elijah saying, may the gods punish me and do so severely if I don't make your life like the life of one of them by this time tomorrow. Pinapatay ko mga propeta ko, mapapatay ko. See, I'm telling you, kakatapos lang yung Mount Carmel. Demonstration. Nakita nila, fire from heaven, si Elijah, totoo. Pinatay lahat ng mga false prophets, si Elijah, tagumpay. Pero si Jezebel, hindi na nagpinili. Nakita niyo yan? Sino dito nagpinili na? May mga kapantay ka ng buhay. Pardon me for that term, walang pakialam ng Jezebel's spirit. Pag-prophesy ka na, tumbok, wala siya pakialam doon sa sharpness mo. Ang goal niya, patayin ka lang yun. May sense? Kaya totoo pa na sinasabi, the thief comes to steal, kill, and destroy. Okay? Tuloy natin. Then Elijah became afraid and immediately ran for his life. Imagine! Kakabagsak lang ng fire from heaven. The whole nation of Israel saw it. Tapos tinakot lang si Elijah ng isang babae. Tumakbo sa takot. Kasi na yung powerful prophetic anointing. Kung kunyari ako na challenge, tapos nakita ko yung display ng power of God, hindi ako matatakot. But you see, there are demons inside of Jezebel yung mataas na level na control ng Jezebel. Pero nagbitaw ng gano'n, si Elijah, kahit ang power ng mga he sat down under a broom tree and prayed that he might die. Hindi naman siya suicidal yun, pero parang Lord, ayoko nang tumakbo, ayoko na yung ano, tumakbo. Eh, sige, nag-isip tayo. Okay? He said, I have had enough, Lord. Take my life, for I am no better than my ancestors. Napili nyo na yan. Napili nyo na yun. Gusto ko mag-quit. Pagod kayo, you're so weary. Pag naramdaman nyo yun, naman may Jezebel spirit na communicates of prayer. Because I felt that when I was 30 years old. 51 na ako, I'm 51, wala na yung sa akin. Na-overcome ko na. Maybe some of you are experiencing that attack right now. Kaya sabi ko sa inyo, importante ko eh. Okay, minuturo ba kayo? Okay, sige. Ito na. When Joram saw Jehu and asked, ito nag-proceed na tayo ha, do you come in peace, Jehu? Ito pa si Joram, nagkakaligyan sa ito eh, di ba? So sabi ni Jehu, bakit ka dumating? Do you come in peace? Sabi ni Jehu, what peace can there be as long as there is so much prostitution and sorcery or witchcraft from your mother, Jezebel? Ano lang ang daladala ni Jezebel sa Israel? Prostitution and sorcery. Yan ang Jezebel spirit. Ngayon ba, maraming mga witchcraft movies? Witchcraft songs. Eh yung mga may nakita na ako parang picture, kinumpare yung concert ng mga sikat na singers, tapos may isang parang picture na common denominator, lahat sila parang may concert na yung design ay parang denomination. Nakita nyo yun? May suot na ganito, may sungay, tapos yung isa, gano'n din. Okay, so yan ang goal ni Jezebel, prostitution, or immorality, sorcery, or witchcraft. Mamaya, actually, alam mo ba niya kung tinatawag ngayon na
prophetic tarot cards. Sa Australia, may isang sikat na group na sila, parang ginaano nila yung prophetic sa New Age. Ginagamit nila yung tarot cards. Ginagamit nila yun, tapos through that, ang mag-prophesy. So, yung mga pastor church ng gano'n, diba? Meron pa ako ganun may pasahan ng about Bethel, yung prophetic uno. Narinig nila yung prophetic uno. Alam niyo yung uno cards? Sarap na rin yung uno. Diba? Pero sa Bethel, sige, uno ko ng card. Pag yung card na nakuha mo ay Luke prophesied ko about this person's finances. Bunot ka. Pag kunyari, green yung nabunot mo card, prophesy ka lang. Or basta parang gano'n. Tinusog ko yung life page ko ni Pastor. Okay? Connected tayo sa Bethel. Gagawin ba natin ito? Hindi. Prophetic uno, hanapin yun. Okay, hindi tayo, card. Lahat na lang, hindi ko kami prophetic. Diba, pag tamad ka, prophetic ka naman. Diba, I'm hearing one. Pero pangatala yung trabaho. Ingat po tayo. Okay? Tuloy natin. So who is Jezebel? She is a zealous worshiper. Dati akala ko Zeus. Zeus. Kasi yung Zeus, di naman Zeus. Diba? Pag yung Zeus, Zeus. Hindi yung Zeus, Zeus. Ano ko siya na Zeus? Na Zeus? Eh, Zeus ba? Zeus ba? Asa ka na? A zealous worshipper of Baal. Hindi siya humituron. Who also imposed Baal worship on the people of Israel. Eh, pag si idolatry. Tanong, marami kong Christians ngayon, may mga ina-idol. Ang dami. Christian na, idol si Taylor Swift. Kasi ako yung Swiftie ko. Handa ako magbenta ng kilti, makapunta lang ng Singapore. Makanood ng concert. Idolatry yun! Christian ka na. Die hard fan ka ba? Nakakahiya. Now my question is, have you fallen for idolatry in your life? Maranasan mo yung idolatry. Hindi naman may buto, pero may idol ka. Zealous worshiper of Baal who also imposed Baal worship on the people of Israel, practice sorcery and witchcraft. She killed the Lord's prophet. Instilled fear on Elijah. Okay, manipulated her husband. Ayan, ito si manipulation. Ayan, yes, ito spirit. Manipulation. Hindi naman siya yung king. Yung husband na yung king. Pero kung yung gusto niya, nakapagawa mo sa husband niya. Okay? Revelation 2:20, it also speaks about a Jezebel person. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Hindi na ito yung Jezebel ng kings. Eh, pero may Jezebel spirit siya. Who calls herself a prophetess. Ano tawag doon? Tawag mo sa sarili mo. Self-exaltation. Self-promotion. Nangyari na ba sa iyo yun? Ang naitataas sa buhay mo, ikaw? Ang napopromote mo, imbis na si Lord, puro ikaw. Okay? She calls herself a prophetess. Hindi naman siya tinatawag na prophetess. Kasi tawag na and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Bigyan ko kayo isang example ng idolatry sa church. Noong election, ang daming nag-away-away dahil sa mga kandidato. Hindi ka natutuwa si Lord na maliwan ng church dahil ako, that's idolatry. You're willing to sacrifice the unity of the body of Christ for the sake of your political views. Idolatry yun. Ako natutuwa, pinagbabalak ko ito sa CS de las Piñas, wala nag-away-away ng election. May alam ako sa church, may alam akong church sa Alabang, at hundreds daw ang tumali sa church nila. Hundreds. Kasi nalaman yung pastor nila, hindi ko ipoboto na hindi yung gusto. That's idolatry. And it has crept inside the church. Diba?
Hindi tao ang pag-asa ng mga yan. Si Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord. Pero ang dami ganun. Paglalaban, kaya ako pag may tatanong, Pastor, sino ko boto? Okay. Marawain mo ko. Diba? If I have a different candidate than yours, is that church? Diba? Next. So ito summarize natin ha. Sa Revelation, ano si Jezebel doon? She calls herself a prophetess. Self-proclamation. Kaya isa yan sa itingatan ninyo, yung mga prophets na sobrang binibinta ko sa sarili. Di ba? Kaya nagulat ako, nagbabrowse ako sa YouTube, sa mga links, yung ganyan. Hello, I'm prophetess. Hello, I'm prophet. Ang daming self-proclaim sa YouTube. Ingat-ingat. Eh, ano ba? Leads believers to commit sexual immorality. Meron pa dito nagkaroon ng struggle with lust. Pero in magkano kami, Lord? Meron? Pinagbukan ko lang ito. Ano ang magkagawa mo lang sa kwarto sa lust? Nag-i-deserve to. Pigit lang. Pigit lang. Sino nagkaroon ng struggle with lust? Nasa kapatid. Diba? Ayan. So Jesus believers will follow teachings. Sabi mo yung mga teachings? Alam mo ba sa deliverance, may teaching na si Lucifer ang sarili. Pag nag-pray, nagkakasakit mo, sige, ikaw demonyo ka, pag-busy ka na, balik ka na sa Panginoon, patay ka na sa langit. Demonyo pinapagat na, prayer of acceptance. Bigyan mo kayo ng dito sa galing yung mga ito. Paano rin mo ginagawa? Si Russell Crowe. Sa atin, pero yung rock monsters, binusin. Fallen angel. Yung rock monsters sa Noah, nung tinulungan si Noah, naging flashing light, bumalik sa langit. Paano napasok sa Noah yun? Galing ang bukong Enoch. Sa Book of Enoch, ang binasa mo ang Book of Enoch, pare-redeem ang demons and fallen angels. Pero may mga churches, they practice that kind of deliverance. Bakit mo ang pumasok sa Liberation Church of Teaching? Jezebel Spirit. Kaya ang Jezebel Spirit, malawak ito. Kung paano yung Elijah anointing was multifaceted, ang Jezebel Spirit, malawak din ang kanyang garamay. If I have one word or one picture of a Jezebel Spirit, octopus. Isa lang siya, pero marami siya. Immorality, idolatry, speechings, love, witchcraft, manipulation, control, self-exaltation. Isa lang siya, pero marami. May sense ba? Hello, may sense? Sige, tuloy natin. The Jezebel Spirit entices believers to commit immorality and idolatry. Ito na yung summary ha. The Jezebel Spirit delights in self-promotion and self-exaltation. The Jezebel Spirit seduces believers to fall for false teachings. And the Jezebel Spirit desires to control and manipulate. Pagdating sa prophetic ministry, bakit dangerous ito? Ito yung mga bagay na nakadamage in the prophetic. Yan. The Jezebel Spirit will try to kill the prophetic anointing in you or kill you yourself. Diba yun yung ginawa ni Jezebel? Pinapatay lahat ng propeta? So yun ang gusto niya. It's either mapatay niya yung prophetic anointing mo. Meron po akong kilala. Sa isang church, nung college ako, nag-deploy yung church nila sa prophetic, sa healing, sa kapasay ng church. Ngayon po, itong pastor mo, hindi nila pa rin. Pero, hindi na siya nangyawala sa prophetic. So yung dating prophetic gifting niya, wala na. Hindi na practice. Takuha natin, so doon pa lang, tagumpay na si Jezebel Spirit. Next, the Jezebel Spirit will instill fear. Everybody say fear. Elijah, natatakot eh. Weariness. Everybody say weariness. Naging weary na ba kayo?
Parang kanina gusto ko yung testimony ni Makat. Alam niya? Okay? Name. 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 Feeling niya, mahina siya, wala siyang magagawa. Diba, Lord, sa kingdom mo, parang wala akong magagawa. Sarili ko nga lang, parang pagod na ako. Have you ever felt that? May katalim mo habang a spirit of weariness. Sabi nga ng isang pastor, parang yan yung mga tao pag tinamot, kamusta ka? Eto, pastor, buhay ko. Ano nasa mo na yun? Ayun yun. Kung ito yun, remember me. Ano ba? The desire to die in the hearts of the Lord's prophet. Kung napagod ako sa mimis mo, nagpray mo rin ako nito, tuloy mo na lang ako. Sa heaven, walang criticism. Sa heaven, walang slander. Walang backbiting. Eh, yung time na yun, ang dami ko mga church members, sinisiraan ako. Sipin nyo, nakabili rin kami ng kotse dahil pinukuha ko yung pera ng church. Nakakapagod ko, niyak ako sa tahan, kunin mo na lang ako. Nalakas ako yan. Have you felt that? Nagdunong ka na, tapos nalilig mo. Ano na mga taon mo? Tawag mo, may drama ka na. Honestly, have you felt that? Siguro naman, kahit baka, nakalasan din yun. Yun yung mindset natin ko, maganda lang yan. No, even pastors feel that. Weariness and idea of tradition. Ano pa? The Jezebel spirit will produce counterfeit prophets and prophetic anointings. Noong panahon ni Jezebel, sino ang official prophets ng Israel? False prophets. Pinapakain pa niya. Sustenta ka doon. False prophets. And the Jezebel spirit promotes sorcery or witchcraft. Gaano karami na pag-pray natin sa deliverance, Christians na, pero pag tingin mo yung checklist, ang dami pa rin involvement sa ako. Diba? Christian na, pero hindi alam yung occultic practices o sorcery and witchcraft, totoo. Kasi nga, naisip kung Jezebel, okay naman. Okay lang yan. Sino dito Christian? Christian ka na, natin may pagpaswerte ka sa bahay. Christian ka na nun. Diba? Okay lang naman ito. May Christians pa. May Christian salon. May bless ko. Pagkatapos ang blessing, feeling ko, ganda ng message ko. Pagkatapos may mga message ko. Pag-bless na natin. Barihan kasi. Diba? Yun lang, makul pa yun. Witchcraft na yun. Pero gano'n maraming Kristiyano, gano'n. Okay? So may sense po ba ang Jezebel spirit? Napansin nyo, hindi ko pinapilize. She's not worthy. Obadiah anointing. Hindi enough sa prophetic movement ang Elijah anointing. We also need some Obadiah anointing. Ahab called for Obadiah, who was in charge of the palace. Obadiah was a man who greatly feared the Lord and took 100 prophets and hid them, 50 men to a cave, and provided them with food and water when Jezebel slaughtered the Lord's prophets. Ganun din yung next verse. So the Obadiah anointing seeks to protect. Everybody say protect. It seeks to protect prophets and the prophetic anointing. Pag ikaw ay tao na meron kang heart na gusto mo makita na strong ang prophetic movement, ayaw mo makita na mamamatay ito nang ihila, you want to propagate it, you want to teach it, you want to activate it, ay kumatayan ang movement. Kaya hanggang ngayon ang prophetic movement tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin siya because there have been churches who connected and kaya mga ibang churches dito, I pray that your church will also have a Obadiah anointing. I-protect at i-preserve natin yung prophetic anointing para hindi ito mawala at paglago. I-propagate pa natin. Amen? Amen po ba? Sabi dyan,
it seeks to provide for prophets, hindi lang to protect, but also to provide. Nung tinago niya sa mga cave, yung mga prophets, para hindi mapatay ni Jezebel, he also gave them food and water. Yun yung sumalayan. Ganun mo ba? Kaya ang prophetic movement, I'm telling you, gustong patayin ng Jezebel spirit, yung prophetic movement, but God is raising up Obadiahs. Okay, who will protect prophetic people. Okay, and who will provide for needs para yung prophetic movement magtuloy-tuloy ng Lord. Ganun po ba? Alam nyo, bago tayo mag-prophetic conference kayo, meron akong pain na nararamdaman dito. At yun po yung pain na naramdaman ko 2 years ago bakit ako na-order. Bumalik tayo dito, wala na. Almost sabi ko 2 weeks before the conference, bumalik. Hindi siya sa spirit. And at the same time, napanaginipan ko. Yung galing niyo ko mag-drawing, ayaw ko i-drawing yung babae. Kaya dumaan sa harap ko. Ito, hindi nasisira itong LED wall. Yung something, walang problema ko. Kanina nakita nyo naglawa ko. See? Hindi na po eh. Meron tayong isang pastor, si Pastor Cesar, dapat ka-attend. Hindi naka-attend ngayon, yung wife niya, tamay heart attack. Nasa hospital sila ngayon. Nag-sorry nga siya sa kami tulog pa yung pastor, importante yan. Kaya mga Kristiyano, ano yun? Ano tawag dito? Be alert and self-control your enemy while they will prowls around like a roaring lion seeking whom he may devour. Be self-controlled and be alert. Okay, so yan si Obadiah. Elijah mentored prophets, but Obadiah saved the prophets. Oh, grabe! Hindi pa na kompleto sa prophetic movement na puro Elijah anointing lang. Nakuha natin? So Elijah mentored them, but it was Obadiah who saved them and protected them. Kung walang Obadiah, lahat ng tinrain ni Elijah, patay. May sense? Sayang ang training, sayang ang equipping ni Elijah. If at the end of it, napatay ng ni Jezebel yung mga inalagaan niya, yung mga anak niya. May sense? Next. We need Obadiah who will protect and provide. Okay? Finally, the Jehu anointing. Ano yung Jehu anointing niya? Pastor, ang dami naman ang anointing. Kung ayaw mo na, uwi ka na. Yung modo doon, eh. The Jehu anointing. When Joram saw Jehu, he asked, "Do you come in peace?" Jehu, he answered, "What peace can there be as long as there is so much prostitution and sorcery from your mother, Jezebel?" Sabi niya, hindi tayo magkakaroon ng peace. Magulo ang Israel hanggang buhay ang nanay mo. Kasi pinapalaganap niya, ano raw? Prostitution and sorcery. Sino si Jehu? Si Jehu po, before Elijah was taken by the Lord to heaven, naalala niyo si Elijah, hindi siya napatay, di ba? He was taken in a whirlwind, in a chariot of fire. Sabi ni Lord, anoint, may tatlong in-anoint eh. Nakalimutan ko yung una, pero king of Syria. Yung pangalawa sabi, anoint Jehu. And finally, anoint Elisha. May tatlong pinaka-anoint si Lord sa kanya before he was taken, at isa doon ay si Jehu. Nakuha natin? So si Jehu, dala-dala niya yung anointing ni Elijah, pero siya yung ginamit para mapatay si Jezebel. Nakuha natin? Elijah mentored the prophets, Obadiah saved the prophets, but it was Jehu who killed Jezebel. Hindi si Elijah. Okay, next one. He looked up over the window. Who is on my side? Sumigaw siya. Sino kakampi ko? 2 or 3 eunuchs look down at him. Sino yun? Si Jehu. Ano sabi ni Jehu? Nandun si Jezebel. Nag-make-up pa siya. Nagpaganda. Nung araw na yan, yung nakadakaw, nagpaganda pa siya. Nandun yung spirit of prostitution. Hindi ko sinasabi kung nagpaganda ka, prostitute ka. Pero anong tawag dito sa Tagalog? Ang pangit ng alembong. Okay? Nagpaganda pa siya. Makakalik sila ng time natin, kaya hindi ko na nilagay, no? Ano sabi ni Jehu? Kung kakampi ko kayo, throw her down.
12. So they threw her down, and some of her blood splattered on the wall and on the horses, and Jehu rode over her. Tapos, si Jezebel. Si Jezebel na pinatakutan ni Elijah, si Jezebel na nag-introduce ng Baal worship at ng sorcery, idolatry, natapos siya dahil kay Jezebel. Mga kagaling mo kung kapag may Jehu ang mga. Look at this. Next slide. Elijah feared Jezebel, but Jehu killed Jezebel. Sipin nyo napakamahilig prophet ni Elijah, pero kinalakutan na si Jezebel, and it took a Jehu to kill the witch Jezebel. The Jehu anointing will put to an end the Jezebel spirit and all of its influence. Kanina po po session na to, mga kapatid, the prophetic movement is so powerful. Sobrang powerful nito. I'm telling you, kaya na-threaten ang diablo, ayaw niya na mag-succeed ang mga prophets ni Lord, ang mga prophetic people of God, gusto na patayin, gusto na corrupt or you, so that we will not be able to function as the Lord wants us to function. Amen? So, kayo tayo lahat sa oras nito, and we're going to have a prayer time. Pwede ba kayong mag-gather? Sana may natutunan kayo sa session na to. Sige, pwede. Siguro gather sa loob na form of circle. So this is an intercession time. Yun po ang madalas sinasabi ko.